Kung matagal ka nang nanonood ng Lakers, hindi na po bago to. Sa playoffs last year mga idol, ginagawa na po ng kanilang coach to, ang 3-guard lineup. Kita nga natin sabay-sabay na nasa court si Dennis, Reeves, pati D'Lo na purong mga guard nga. Pwede mo pang isama si LeBron dyan since siya rin naman parati yung may hawak ng bola. May certain advantages tong ganitong klaseng lineup pero syempre meron din naman pong certain disadvantages. Sa Lakers debut ni Spencer Dinwiddie, nakita rin natin ang Lakers na ginawa muli ito, D'Lo, Dinwiddie at Reeves. 3-guard lineup na naman. Pero kumpara mo sa kanina, hindi mo daman na 3-guard lineup to kasi ang lalaki nilang mga guards lahat. Si D'Lo 6'3 sa NBA website pero with shoes about 6'4 to 6'5 yan. Halos magkasing height sila ni Reeves. Si Reeves nga mga idol ay 6'5. Si Dinwiddie 6'5 din. Malaking 3-guard lineup talaga to. Dahil mga guards nga sila, interchangeable nga po sila. Dito si Reeves ang nagdadala ng bola sa sumunod na possession, si D'Lo naman at may pick play kagad sila nung kanyang big man. Tapos yung possession after nun, si Dinwiddie naman and may pick play ulit. Mga gwardiya nga kasi, nakakuha pa ng assist si Dinwiddie rito. Actually mga idol, wala akong masabi na medyo kakaiba talaga sa lineup na ito. Yes, new addition po itong si Dinwiddie, pero ayun nga, parang nakita na natin to kasi dati eh. Simpleng pick play lang to with Reeves and AD and ayun. Offensively, medyo magdadalawang isip kang tulungan depensahan si AD sa gitna kasi nga mga okay shooters ang nasa weak side. Si Rui, 38.3% shooter from downtown. Si D'Lo, 41.8%. Si Dinwiddie, medyo mababa, 32%. Pero ayaw mo naman din siyang iwanan lang din dyan. So may mga bitaw din talaga sa tres. Single coverage lang sa AD rito and may kaunting help pero madali na sa kanya yan. Balikan natin ang play na ito mga idol. Una nga po ay binababa ni Dinwiddie ang bola. Sabay pasa kay Reeves pero agarang balik din naman sa kanya. Ganyan po yung play. Now dito, ganun ulit ang ginawa nila pero iba naman ngayon. Si D'Lo ang pinasahan ni Dinwiddie. So makikita mong interchangeable nga silang tatlo kasi similar din naman sila ng role sa team. Pero bigla ang fake handoff pala to ni D'Lo. Mga sanay magpatakbo ng opensa ang mga to and props kay D'Lo kasi ginulat niya talaga ang depensa with that move. In terms naman po sa depensa, sa sitwasyon po na ito ay okay yung ginawa ng tatlo. Syempre, iba-iba naman kasi ito ng sitwasyon. Nagkataon lang talaga na ang tao ni Reeves ay si Milton, si Dinwiddie, itong si Fournier, and si D'Lo, si Marcus Sasser. So parang walang lugi dyan kahit maglabo-labo o mag-jumble-jumble pa silang tatlo. Nagkamali pa nga si Dinwiddie rito at akala niya ay magsiswitch. Tumigil na lang siya dyan at iniwan ang tao niya. Buti na lang andyan si D'Lo para saluhin siya. Wala nang naging pagkakataon pa si Fournier para tumira. Sabay ayan, si Dinwiddie naman ang lumipat doon kay Sasser. Saluhan lang din talaga. And again, sa pagkakataon na ito, afford ng Lakers sa gawin yan. Ang ganda ng ginawa nila at hinayaan lang din tumira tong non-shooter na si Ausar Thompson. No disrespect sa Pistons mga idol pero kasi tambakol na sila eh. So hindi talaga crisp yung ginagawang galawan ng LA. Napa-behind the back si D'Lo dito at noong napunta siyang corner, ayan nagsiksikan sila ni Dinwiddie dapat si Dinwiddie ay mag-fill doon sa wing. I mean, ginawa naman niya yon pero palakad-lakad lang siya. And yung play, ano ina-expect nyo? Syempre, pick play na naman. Na-foul itong si Jackson Hayes. Wala na yung 3-guard lineup dito mga idol pero ito yung sample nung parang improved na off-ball movement ng LA. Na-notice ko na to sa Pelicans game pa lang nila before yung game na ito. Pero hindi na muna tayo magdedwell doon gaano, ito isang play lang. Pick and roll lang din naman to, so matik itong big man na hindi naman tumitira sa labas gaano ay magro-roll. Pero sinasabayan siya ngayon ni Hachimura. Samahan mo pa yan ng threat na baka umatake nga lang rin si Dinwiddie. So ito yung mga klase ng play na kahit sinong guard naman po siguro sa NBA ay maiintindihan talaga. Syempre first game ni Dinwiddie, magbabasa lang siya dyan ng sitwasyon eh. Kita nga niyang nag-commit ng depensa sa mga moving bodies ng LA at ngayon madali na pong nalocate ni Spence tong si AR. Pwede pa nga yung foul pero hindi pinutuhan. Dahil ito nga po ang unang laro ng bagong 3-guard lineup ng LA, syempre wala pa tayong masyadong masabi at hindi rin naman sila gaano nagsama-sama talaga. Dagdag mo pang tambak nga ang laro,
So tila bawas ang intensity na nakikita natin. Pero sa tingin ko talaga, isa ito sa mga papaborang lineup ni Coach Darvin Ham, knowing na ginagawa na niya to dati, lalo na kapag crunch time. At least sa ganitong lineup ay medyo nagiging unpredictable sila. Unpredictable in a way na kahit sino pwedeng magpatakbo ng opensa. Kung pagod yung isa, pwedeng yung isa naman, and palitan lang din talaga, tulad nung nakita nga natin. Sa mga susunod nilang laro mamaya kontra sa Utah Jazz, baka makita muli natin to. Late na pero happy Valentine's Day nga pala sa lahat ng mga idol natin. Kaya rin ganitong sumunod na araw ang upload ko dahil nakapag-date pa ako. Kung katabi mo ang mahal mo sa buhay, sabihan mo naman siya ng I love you. Shoutout sa girlfriend kong si Rog, love kita parate, and as always, hanggang sa muli.